Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for collectives. Collective love reading to, no? Wala tayong specific zodiac sign. Kung makaka-relate ka sa reading, maaaring ang reading na ito ay para sa iyo. Pero kung hindi, ibigay mo sa iba. Yun lang yun. Okay, so yeah, let's start your reading. For collectives, ano yung mga messages for collectives, please? Kunin muna natin yung main energy mo, main energy ng person mo, and then, bahala ka na kung paano mo ilalagay ang sarili mo sa sitwasyon. Kasi pwedeng makuha ko yung sayo, tas pwedeng alam mong person mo yon, and then vice versa. Okay? So, let's start. Kung may mga babanggitin akong zodiac sign, energies lang yon at hindi yung pinaka-zodiac sign mo or ng person mo. Sana mag-comment ka sa baba. Sobrang na-appreciate ko yung comments, guys. Pasensya ka na, medyo mahangin kasi nakatutok sa akin yung fan. Medyo mainit ngayon. So, pagpasensyahan mo na. So, what do we have here for collectives? Main energy mo. Okay. You're moving on, no? Nag-move on ka ngayon regarding the past. Especially kung itong past person na to, tinulungan mo or financially, may mga naibigay ka sa kanya, na itulong ka sa kanya. Okay? So, ngayon, nag-move on ka sa kanya. Queen of Swords, pwedeng kina-cut off mo itong person na to. And with the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, nagpo-focus ka sa new beginning. Pwedeng may kinalaman sa money. With the Hermit, this is Virgo energy. Nakikita natin na, yung parang, you're focusing, yung iba pwedeng sa home. Yung iba nagpo-focus ka para lagyan ng boundaries ang sarili mo pagdating sa ibang tao para hindi ka masaktan. Whether they are friends, new people in your life, or pagdating sa love, ikaw ito na naglalagay ka na ng protective shield, no? Kumbaga, hindi ka na masyadong nagiging vulnerable or open sa kanila. Maybe, ginagawa mo ito dahil may mga experiences ka in the past na pwedeng naging dahilan para sa'yo na parang, tama na muna, ayoko na muna. And that's your energy. Tapos, sino to person na kukonect mo pagdating sa love for the sign of collectives, please? For collectives. By the way, kung gusto mong magpabook ng personal reading, dyan na lang sa aming Facebook page. Madam, space P, and lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo para mas madali mong ma-search sa Facebook. So, sino to person na kukonect mo for the sign of collectives, please? Okay, yung person na kakonect mo is the 9 of Cups. So, definitely may another kakonect itong person na to. Other options sa buhay niya other than you. Okay? And you do have here the 8 of Wands. I feel like yung option na pinipili niya ngayon is someone na mas close or mas open pagdating sa family niya. And the world is here, so pwedeng may distance sa inyo ngayon itong person na to. Tatlong 8 to ha, yung lumabas. Oh, sorry, dalawa lang pala. 88 at saka 66. I think that's an angel number for you. Oh, 88, 66, 99. Yung nagpakita sa akin. So, dalawang number. So, I feel like for some of you, pwedeng pareho kayo ng ginagawa ng person na ito ngayon, focusing on family matters or people na mas close or mas open pagdating sa family nyo. Kumbaga, kinoconsider niya sa ngayon ang sasabihin or reaction ng pamilya, ng kanya-kanya ninyong pamilya pagdating sa pagpili ng pakikipagrelasyon or pakikipag-connect ngayon. So, sino ba, emotions. Dun tayo sa emotions, no? Emotion ninyo sa isa't isa. Emotion mo for your person. Nasaktan ka eh. 3 of Swords is here. This is pain. This is a painful experience sa person na to. Sobrang nasasaktan ka pagdating sa connection na to. And with the 9 of Coins, lalo na kasi nagbigay ka naman na lahat eh. Binigay mo lahat or nagbigay ka ng something. Kasi you're expecting the lovers. Ito yung relationship, commitment, connection sa inyong dalawa. And I feel like with the Fool, nag-take ng risk
ka dito sa person na to. And because with the Empress, pwedeng, sa ngayon, nagpo-focus ka sa sarili mo, loving yourself. Kasi nga, pwedeng in the past, the moon is here, masyado ka naging distracted pagdating sa iyong dreams, intuition, etc. So, kaya ka nag-pay attention masyado dito sa person na to kasi masyado ka na-distract sa mga bagay na yon. Parang naniwala ka or you believed in this connection. And nakikita natin na pwedeng, for now, I'm seeing the number 66. So, parang, ngayon binabalanse mo lang ang lahat. Okay? Hindi na masyadong nagiging sobra pagdating sa person na to. So, sino ba tong, I'm sorry, emotions naman ng person na ito towards you. Anong emotion niya para sa'yo? Saan siya ka na lumilipad yung mga cards because of yung electric fan nga. The star is here. Gusto ka niya. You are the star. Wish fulfillment. Ikaw yung someone na mahirap makuha sa ngayon para sa kanya. The Ten of Cups. Mahal ka niya. Gusto ka niya. Kaya nga lang kasi consider niya yung mga iisipin at saka sasabihin ng family. Kasi the Ten of Cups is about family. And the Five of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Pwedeng sa ngayon, he or she feels na hindi siya welcome dito sa connection na to, na parang with the Seven of Cups, ang dami niyang iniisip regarding sa'yo, no? Naalala ka niya at saka lagi niyang iniisip yung mga nakaraan niya. Ang tingin niya sa'yo parang honey ngayon. Well, I'm seeing the honey here, the picture of honey. So, tingin niya you're so sweet. Pero ikaw yung tipo ng tao na dapat paghirapan eh. Pero sa ngayon, parang hindi niya kayang maghirap para sa'yo. Parang, I feel like pag nag-take siya ng risk kasi maraming mawawala sa kanya. Like mga bagay, importanteng bagay sa buhay niya, gamit. More on material eh. Parang, pag mag-take siya ng risk sa'yo, kailangan niyang kalimutan or i-let go itong mga bagay na ito. So, I feel like, at saka yun nga, yung mga family-related na bagay. So, what will happen in the near future para sa inyong dalawa? For the sign of collectives, please, spirit guides, angel guides. Six of Cups. Two of Coins is here. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. You are focusing dito sa past. In the future, wishy-washy yung attitude mo eh. May mga part of you na parang gusto mong balikan yung nakaraan. May part of you na gusto mong mag-focus sa future. Medyo magulo. Kasi with the Two of Cups and the Lovers, some of you, if you are already in a relationship, in another connection, medyo nakikita natin na parang mas nag-grow itong connection na ito for you. In the future, marami ditong mga new beginnings para sa iyo. And the Empress, loving yourself enough. Yun yung pinaka-theme niya in the future for you. Parang ang tema is that you are focusing on yourself. The more na nag-focus ka sa sarili mo, the more na nagiging mas okay ang relationship sa paligid mo, whether they are friends, sabi ko nga, mga importanteng tao sa buhay mo, relationships. So nakikita natin ito as a magandang connection for you na nagiging dahilan para mas mag-grow ka pa, mag-grow yung relationship, and maging, the more you focus on yourself, the more na nagiging favorable ang mga connection mo sa iba. So, continue on loving yourself. Alam mo, lagi ko yung sinasabi, especially sa Facebook, to love yourself, to focus on yourself, to, kasi gano'n naman talaga yun eh. Wala namang ibang binigay sa'yo na sa'yo talaga, which is sarili mo. So, walang ibang magmamahal sa'yo sa katawan mo, sa itsura mo, kundi ikaw. So, focus on that. Kasi,
Kung ano yung pagmamahal na binibigay mo sa sarili mo, yun yung na-attract mo. Diba? Parang hindi mo kailangan hanapin yung pagmamahal mula sa iba kasi yung pagmamahal ng iba ay kusang dadating sa'yo kung ikaw mismo mas minahal mo yung sarili mo. So, that is the advice. Pero nakikita naman natin na yun yung ginagawa mo in the future, focusing on yourself, loving yourself. Ayun, ang saya. So, yung future for your person, the person that you're dealing with, nagliliparan yung cards. Gawa ng hangin. 4 of coins. Strength card. Bottom of the deck is the Queen of Wands. Gusto ko i-clarify itong strength card and 4 of coins. Wait lang, naglaglagan. Hindi ko ito kukunin. Three of coins. Ang focus niya money in the near future, pag-iipon, gusto niya ng growth, new beginning financially. Yun yung focus niya, career. Tell me about the near future para sa love pagdating sa person na to. Although career yung focus niya, there's this King of Wands. Five of Cups. Nine of Wands. Oh. I feel like hindi siya magiging masaya pagdating sa sa pag-iwan niya sa'yo. There's this pag-alis. Knight of Wands, literal na knight ito eh. Yung knight, knight and shining armor, they're always nakasakay sa kabayo, di ba? Parang ganun. So, nandun yung pag-alis. And the world is, distance sa inyong dalawa ng person na to. The more na dinidistansya niya sa sarili niya sa'yo, the more na nalulungkot at nasasaktan siya with the 5 of Cups. Tell me about this. Why? Ayun, umalis at lumayo itong person na to with the 4 of Cups kasi pwedeng hindi siya sigurado regarding sa connection, relationship sa inyong dalawa. Nalaglag yung card, wait lang. Ayan ito pa rin yung nalaglag na card. Actually, nakalapag na to eh. Napakadalang na may malaglag sa akin card na nakalapag na. Usually, yung sinashuffle ko lang. Pero talagang lumalabas sa akin yung 5 of Cups, which is a very sad card sa tarot deck. Nagpapakita ito ng kalungkutan with the 2 of Cups. This is relationship. So, I feel like pwedeng ma-involve itong person na to sa isang relasyon na parang hindi siya ganun kasaya. Kasi the more na ini-involve niya yung sarili niya doon, the more na dumidistansya or nagkakaroon ng malaking kalabuan pagdating sa connection ninyong dalawa. And ito ay nagbibigay ng lungkot para sa kanya. Masyado kasi siyang natakot. Yun yung nakuha natin. Regarding the future. And also sa mga sasabihin at saka magiging reaction ng iba, especially related sa family. 2 of Swords is here. Kung ano man yung mga desisyon na gagawin mo in the near future. Last card for you. The Devil is here. Capricorn energy. I feel like it has something to do with career. O, dapat, the advice, is, huwag ka mag-focus sa kung ano sasabihin ng iba. Kumbaga, business is business, career is career, di ba? Parang huwag mong haluan ng emosyon. Kung ano yung mga nasa isip mo na tama at makakabuti para sa'yo, yun ang sundin mo. So, that is it for now. Thank you for watching. I love you all, and ingat po kayo lagi. Bye-bye.